At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na si Full Chapter 1104. So ayan bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula kay Kuma dahil susuntukin niya na nga dyan si Saturn. Pero bago pa man din suntukin ni Kuma si Saturn ay nag-appear ulit itong mga alaala ni Kuma patungkol dito kay Genie, kay mama, kay papa niya at saka nung sa una niyang makita itong si Bonnie at maging yung first encounter nila neto ni Saturn. At din ay pagkatapos niyan ay dito naman sa kabilang banda itong si Saturn nagugulat siya at ang sabi niya nga dyan, Dr. Vegapunk, anong ibig sabihin nito? Bakit buhay pa si Kuma? Sabi niyang ganyan. Kasi anong nangyari pala dito ay pagkatapos nga mailigtas ng Revolutionary Army si Kuma, after ng ilang days ay trigger na pala ni Saturn yung self-destruct ni Kuma. So kaya ang tanong na kay Dr. Vegapunk, bakit buhay pa itong si Kuma dyan? But then ay after nga dyan ay dito buwelo na nga itong si Kuma dyan sa pagsuntok kay Saturn. At then ay pagkatapos niya is BAM! So dito sapul ngayon sa mukha itong si Saturn dyan. Grabe, solid na solid itong pagkasuntok ni Kuma sa kanya. So dito yupi itong mukha ni Saturn natin pagkatapos nga niya is Blaghag. So dito tilapon ngayon sa may malayo itong si Saturn. So kaya nga dahil dyan ay nagulat ngayon itong mga marino sa nakita nila. Sasabi nga nila dito hindi sila makapaniwala na isang slave ay babanatan nga susuntukin yung isa sa mga 5 elders. At so kaya nga dito ngayon ay biglang tulong na itong mga marines dyan kay Saturn ngayon. Pero dito ay biglang napanood naman na itong si Kuma. Pero etong sila Sanji, sila Frankie at etong sila Atlas ay biglang nakakagalaw naman na sila ngayon dyan. So kaya nga ito sabi nila Sanji, nila Frankie na ito na yung magandang pagkakataon para dalhin la si Bonnie doon na sa may upper level. Pero sa kabilang banda, etong si Dr. Vegapunk nagugulat siya sa nakikita niya. Kasi nga, ang sabi niya nga dito, magandang tanong, bakit nakakagalaw pa etong si Kuma dyan? Kasi ang ginawa pala dito ni Dr. Vegapunk, hindi niya sinunod yung pinapagawa ni Saturn sa kanya, yung maglagay ng self-destruction o self-destruct para nga dito kay Kuma. At ang ginawa niya ay isang boto na kung saan kapag trigger yon, hindi na makakagalaw o mag-shutdown na lang itong katawan ni Kuma. So ganoon lang pala yung ginawa ni Dr. Vegapunk. Kasi nga alam niya nga raw na ita-take advantage lang yan ng world government o nila Saturn kapag naglagay siya ng pang self-destruct button dyan kay Kuma. At saka isa pa, ayaw niya nga raw na gawing bomba itong si Kuma. So kaya nga, ang tanong nga dito ni Dr. Vegapunk ay paano nakakagalaw pa etong si Kuma? Dapat daw gulay na yan. Kung inactivate na pala ni Saturn yung boto na yon, ilang araw na nakakalipas. At pati nga raw yung presensya ni Bonnie, dapat hindi yan nararamdaman nito ni Kuma. So kaya nga dito tuloy ni Dr. Vegapunk, hindi kaya baka tama yung hinala niya. Kasi nga, itong mga Buccaneers ng araw na to ay talagang malakas naman daw talaga itong mga to. Pero bukod sa lakas na tinataglay nila ay may iba pang karakteristik etong mga to. Dahil itong mga Buccaneers ay mga dating at dyan na nga naputol etong sinasabi ni Dr. Vegapunk. So ano kaya etong mga Buccaneers na to dati, ano yung karakteristik ng mga yan? But then after nga dito ay talo naman yan dito kay Kizaru. Dahil itong si Kizaru ay nakakagalaw na nga siya at biglang nagsalita na itong si Kizaru at ang sabi niya nga dyan, siguro naman tapos na nga to, sabi niya ganyan. At si Sentomaru napangiti ngayon. Pero dito sa kabilang banda ay etong si Kuma ay niyakap niya na nga dyan etong si Bonnie. At eto nga iyak ngayon dyan etong si Bonnie at eto salita si Bonnie. At ang sabi niya nga dito kay Kuma ngayon na maraming salamat nga raw sa lahat ng ginawa ni Kuma para sa kanya. At nakita nga raw ni Bonnie yung memories neto ni Kuma. So ibig sabihin nakita ng buo ni Bonnie kung ano yung mga nangyari nga kay Kuma. So nakita nga rin daw ni Bonnie na etong si Kuma nga ay nagpapadala nga siya ng mga sulat dyan kay Bonnie. At pati na rin nakita
nakita ni Bonnie itong si mama niya na si Jeannie. At sinasabi niya nga dyan na mukhang amazing, wonderful nga raw yung nanay niya. So kaya nga ngayon ang sabi nga ni Bonnie na kahit paano yung sabihin ng marami patungkol kay Kuma na kaya siya masamang tao yan, na tyrant siya, ay walang pakialam dyan si Bonnie. Kasi nga ang alam niya, wala nang mas pabait pa dito kay Kuma at siya nga raw yung pinaka-cool na person, pinaka-cool na daddy, sabi niyang ganyan. But then after nga nito, ay dito sa kabilang banda ay bigla na nga nakapag-regenerate na etong si Saturn, biglang nabuhay na nga ulit siya sa pagkakasuntok sa kanya ni Kuma. So dito kasi ay yung limb o yung isa sa mga paa ni Saturn na bali yan pati nga yung sungay niya. Pero eto, nag-regenerate bigla etong katawan ni Saturn. So ang bilis ng regeneration ability nito ni Saturn. Pero eto nga, galit si Saturn at ang sabi niya nga dito ngayon kay Dr. Vegapunk na kailangan magpaliwanag ni Dr. Vegapunk kung ano nga yung nangyayari, bakit nga buhay pa, bakit nakakagalaw pa si Kuma. So eto, sagot si Dr. Vegapunk at ang sabi niya ngayon dyan na kung naniniwala nga raw etong si Saturn sa romance, ay pwede nga raw nilang sabihin na dahil yan sa kapangyarihan ng pag-ibig o ng pagmamahal, ganyan. Pero eto nga, bilang nagalit tuloy dyan etong si Saturn, so kaya nga dito ay dali-dali atakin niya na ulit etong si Kuma habang nakatalikod dyan. Pero labas nga dyan bigla etong si Sanji to the rescue siya at bigla niyang sinipa etong pang-aatake na pa o kuko neto ni Saturn dyan kay Kuma. At di nga dyan natatapos dahil etong si Frankie, labas nga rin siya at eto bigla niyang ni-radical beam etong si Saturn ngayon naman dyan. So ang lupit na etong dalawa ni Frankie saka ni Sanji, binabanatan nila dyan etong si Saturn. Pero pagkatapos nga dyan ay dito naman bigla nang tayo etong si Kizaru at ang sabi niya nga dyan, aba talagang nag-grow na, lumakas na talaga etong grupo ni Luffy, itong Straw Hat Pirates. So kaya nga ngayon sabi niya dyan ay sige nga, subukan niya, i-test niya ngayon kung gaano yung Grino yung nilakas ng mga to. At eto nga biglang approach niya ngayon etong si Frankie at then after nga niya is bam! So dito biglang inatake niya ngayon dyan etong si Frankie. At so eto na, medyo kagulo na ngayon sila dito. Pero habang medyo nagkakagulo nga dito sa side nila Frankie, nila Kizaru, nila Saturn at Sanji, ay dito sa kabilang banda itong si Bonnie, salita na nga siya. At ang sabi niya nga dyan kay Dr. Vegapunk na hindi na nga raw gumagalaw, hindi na makagalaw si Kuma. At so eto, salita si Dr. Vegapunk at inutusan niya nga etong si Atlas na dalhin, buhatin si Kuma at umalis na nga sila dito sa area na to. At then after nga dyan, habang tumatakbo na etong sila Atlas at dali-dala niya na nga dyan etong si Kuma, ay salita na nga etong si Kizaru. At ang sabi niya ngayon dyan kay Saturn na ngayon sumali na si Kuma dyan sa kanila sa kaguluhan dyan, ay mukhang kailangan na nga rin nilang gawin yan. At eto nga, salita si Saturn ngayon at ang sabi niya nga na kailangan ng tapusin talaga etong kaguluhan na nangyayari dito sa may Egghead Island. So kaya naman dahil dyan ay dito bigla nang in-announce o dineclare na ni Saturn etong Buster Call para dito sa may Egghead Island. At eto na nga, nagpe-prepare na ngayon etong mga Marines para i-destroy etong Egghead Island ngayon. So grabe, gulo-gulo na sila ngayon dito sa may Egghead Island. Pero habang nagkakagulo na nga dyan, ay dito sa kabilang banda etong si Luffy naman ay biglang nawala, nag-disappear etong si Luffy at hindi na nga makita ngayon dun sa may area etong si Luffy. So kasi nga diba nakita natin yan sa previous chapter, kumakain ng napakarami etong si Luffy. So ngayon naman dito sa chapter 1104, biglang nawala itong si Luffy, hindi na nga raw siya makita ng mga Marines. At then after nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter na nga na to. At so ayan ay ang intense din ng chapter na to. So ang lupit ng pagkakahaba at ang pagkakasuntok ni Kuma dyan sa mukha ni Saturn. So solid na solid kitang kita yupi itong mukha ni Saturn dyan sa pagkakasuntok ni Kuma sa kanya. Pero yun nga ang tanong dito ay nasa napunta itong si Luffy, bigla siyang nawala dyan sa eksena dyan sa area nila. So siguro may dumampot dyan kasi alam naman natin na itong si Luffy kapag nakaka-recover siya ay diba automatic biglang sumasali ka agad dyan sa laban. Lalo na ito, importanteng laban pa to, so hindi ka agad dyan titigil basta-basta. So siguro iniwas muna na kung sino man yung kumuha dito yung tumangay dyan kay Luffy dito kala Saturn. So hindi natin pa alam kung ano yung dahilan. Pero yun pa, hindi naman din sure kung may tumangay dito kay Luffy o wala. Ano lang naman yan, sarili ko lang naman yan guys. At ayan, kung meron kayong ibang mga analysis patungkol dito nga sa kung ano yung nangyari kay Luffy at dyan din sa ibang mga senaryo pa eksena na nangyari dito kay chapter 1104, ay pwede niyang i-comment, i-share yan dyan sa may comment section sa baba at pipili na lang ako ng malupit-lupit na analysis niya dyan. At sa susunod na video natin ay syempre isasama ko yung mga analysis niya na yan. At so kaya yan ay abang lang para naman dito sa analysis natin kay chapter 1104 at then ay after nga yan. Is yan guys, so hanggang dito lang muna itong
itong video natin na to. At ayan ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan na mag-iwan ng like. Sa'yo na naman. So lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.